And tinuro ko nga sa kanya, "Anak, tawagan mo yung amo mo kasi Father's Day." Sabi ko sa kanya kanina, "Tawagan mo." And masakit bilang isang ina 'no, masakit pa rin bilang isang ina na sabihin sa'yo ng anak mo na, "Hayaan mo na mama, hindi ko naman ma-contact si papa." Hindi naman sinasagot na yung bata yung gumagawa ng way na makausap yung sariling ama, yung siya yung gumagawa ng paraan, yung ako pa ay yung parang pinupush ko yung anak ko, tinuturuan ko pa rin siya na huwag kang magagalit kahit na ganyan ang nangyari. Still, he is your father, siya yung tatay mo, siya yung ama mo, lagi mo pa rin siyang aalalahanin at huwag kang magagalit. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin kayang kontrolin no, na mangyayari at nangyari talaga. So marami siyang tanong sa akin. Yun pala yung feeling mga beshi na kapag ka ikaw ay single mom, single parent, no, hindi mo talaga ah, mapipigilan na darating yung panahon na yung anak mo magtatanong ng kung ano-ano, magtatanong na ng maraming bakit, no, hindi mo talaga yun mapipigilan. And sa part ko, dinadaan ko siya sa hinahon, dinadaan ko siya sa pabiro pero makatotohanan na sagot. Kasi ayaw kong ma-feel niya na nasasaktan pa rin yung mama niya na hindi ko maibigay sa part na yun yung kakulangan. Hindi ko kayang ibigay sa kanya yung kulang. Pero sinusure ko naman na bilang isang single mom, bilang isang single parent, ay emotional talaga today, no? Kasi sa mga sagot niya talagang ayoko mang gawin yung video na to pero na-trigger talaga ako mga beshi kasi para din maipaabot ko yung nararamdaman ko at yung nararamdaman ng anak ko sa ama niya na alam kong mapapanood nila to. Sa babae na kinakasama niya ngayon, wala naman akong galit na nararamdaman sa inyo, no? Kasi pinalaya ko na sa puso ko yun, no? Tinanggap ko na yon na mas priority mo na yung anak mo ngayon dyan. Pero masakit pa rin na kapag ka nagtatanong yung legal mong anak, na kapag pinaparamdam niya sa akin na mas malakas siya na tanggap niya na kahit wala ka na, may word siya sa akin na sinabi sa akin kanina na okay lang na wala ka na. Na hindi ko akalain na maririnig ko sa anak ko yun. Siguro dahil nga sa nakalakihan niya nang wala ka sa tabi niya, kaya siguro lumaki na rin siya na matapang na walang kinikilalang ama. Kaya gusto kong mang lumayo na gawin na kami na lang ng anak ko na mamuhay para yung focus ko sa kanya na kami lang, pero hindi pwede kasi mas nakikita kong masaya siya kapag malapit kami sa mga pinsan niya, sa mga kapatid ko kasi mga kapatid ko yung parang second papa niya.
at salamat kasi sa pamamagitan niyo nararamdaman ng bata na meron siyang pamilya kahit na wala ako sa Pilipinas. Hindi man mga perpektong kapatid, pero kayo ang nananatili at mananatili sa tabi naming mag-ina. At alam ko na sa pamamagitan niyo masaya yung anak ko na nakikita na may pamilya. Masakit na marinig yung word na yun ikaw mama ang pipiliin ko kasi ganito kasi yung mga beshi nagtatanong yung anak ko ng sinong pipiliin mo mama? Sinong nababaitan mo mama? Ito si ganun sa mga kapatid ko. Siyempre, ang sagot ko sa kanya, siyempre lahat yan mga tito mo, mga tita mo, mahal na mahal ko yung mga yan. Ganyan ang kwentuhan namin kanina. So, mahilig siyang ganun. Sinong pipiliin mo mama? Tapos, anong English nito mama? Tapos, ini-English niya ako. And natutuwa ako kasi kahit ang layo ko, yung anak ko, nakikita ko na pagka natutukan ko sa Pilipinas, lalaki siya na may husay na hindi man siya maging pinakamagaling. Pero alam ko na mahahasa ko yung kakayahan niya na alam kong meron siyang kahit paano may lalaban na galing kasi palatanong siya, and yung alam kong naniniwala ako sa batang palatanong na lalaki siyang matalino. And ayun, napunta sa usapan na dahil nga sa medyo nakukulitan na ako kakatanong niya kasi paulit-ulit lang, iniba ko yung way ng laro namin, parang laro, ayan. Ang sabi ko, ako naman anak ang magtatanong, sino naman ang pipiliin mo? Sa tita mo o ako? So, natawa siya kasi binalik ko sa kanya yung question. Sabi pa niya, sino mama ang nababaitan mo? Si tita o si tito o ganito? Sabi niya, walang vote. Sabi niya. Nagulat ako. Walang vote. So, sabi niya, kailangan isa lang ang pipiliin mo, sabi niya. And nabigla ako, natawa ko. Mahirap kasi pagka minsan nga wala kaming bonding time, and pag sa ganitong wala lang yung mga amo, ayan, saka lang ako medyo nakakapag-usap sa kanya, nakakausap ko siya ng medyo mahaba. And kapag yun nga, andito sila, yun nga, madalian lang. So, masyado kong chine-cherish yung mga beshi, yung masyadong kinikip yung time na may ganun kaming bonding kahit man lang sa video call. And napunta sa, tinanong ko siya na, ako o yung tita mo, ganyan. Natawa siya, and syempre sabi niya, syempre ikaw yung magulang ko. And nabibigla ako, yung 8 months na bata na iniwanan ko nung first abroad ko, sumasagot na sa akin ng ganun. And sa pangalawang question ko, ang sabi ko, so ito pa anak, sino ang pipiliin mo, ako o yung papa mo? So parang wala lang naman yung question ko na yun, parang wala lang ako biglaan lang yung tanong ko and hindi ko yun naisip. So bigla niyang nasabi na mabilis siyang sumagot, syempre ikaw mama. Ikaw mama, kasi yun, meron na yun. Kasi si papa meron na siya. Sabi ko, ano meron na siya? Meron na siyang iba. Kahit nga mamatay na siya. Yun yung masakit na hindi ko itinuro sa kanya. Hindi ko tinuro sa kanya yung mga salita na yun. Na kahit ang lagi kong turo sa kanya na kahit
na kahit gano'n ang nangyari, huwag kang magagalit kasi gano'n talaga anak, huwag sasama ang loob. Medyo nabigla ako sa sagot niya and sinaway ko siya agad kasi ang sabi ko, "Anak, masama 'yan, bakit sasabihin mo 'yan?" So, nagulat ako and para sa'kin ngayon na isini-share ko sa inyo 'to bilang mga single parent na hindi maganda yung, komunikasyon na parang, yung mga ama 'no, na basta na lang kasi tinalikuran yung obligasyon nila sa kanilang anak. So, isang Father's Day lang naman ang hinihiling ko sa bata na batiin niya yung papa niya and narinig ko pa yun. Masakit sa'kin sa part ko na hindi ko tinuturuan yung anak ko kasi ang sabi ko sa kanya, kahit na ganyan tayo, ang laging turo sa amin, laging turo ng lolo at lola, turo sa akin kahit di ako naging mabuting anak, hindi ako perpektong anak kasi wala namang perpekto talaga, sa kuwento lang merong perpekto 'no. Alam mo anak, sabi ko, ang laging turo na ayun, sa huli lagi tayong iintindi. Kaya sabi ko, iintindihin mo yung papa mo. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Pero mukhang hindi ko mahahawakan yung nararamdaman ng anak ko. Mukhang siguro sa panahon ngayon, no, mahirap nang makontrol, no, kung ano yung nararamdaman nila kasi dahil yun nga is iba na yung mga kabataan ngayon. Oo, matuturuan ko siya na gumalang, na maging mabuting bata, pero hindi ko makokontrol kung ano yung ikasasakit ng loob niya. Kasi bilang isang bata, masakit nga naman na siya na yung gumagawa, ako na yung nagpo-push sa kanya na tumawag sa sarili niyang ama, pero sila pa yung ama pa rin niya, yung umiiwas sa kanya. Sabihin na nating kontrolado siya nung babae niya, pero ama ka Kung mapapanood niyo 'to, nasasaktan ako sa sarili kong anak. Alam kong matapang siya, nararamdaman ko 'yon. Alam kong matapang siya, tanggap niya na yung nangyari na wala siyang ama, na wala na siyang maramdamang ama. Pero para sa'kin, kasi nasasaktan ako and nasasaktan ako na yung legal binalewala. Sabi pa ng anak ko, nag-anak pa siya mama. Ia-add-add niyo sa Facebook yung bata. Naiisip ko na may isip na nga pala yung anak ko, hindi na siya yung baby noon na iniwanan ko. Hindi na siya yung baby na kinakarga ko noon. Kaunting panahon, dalagita na nga. Kung pumorma nga, malaki na. Pakahusay na niyang magsalita, mag-isip. Sabi pa niya, nag-anak pa nga siya. Tapos kayo, inad-add niyo nga naman kasi siya. Tapos ginawa mo pang profile yung anak mo sa iba. Sino nga naman yung legal na bata na matutuwa, no? Na di masasaktan sa ginawa niyo. Para sa akin na okay na yun Okay lang kayo kasi hindi naman basihan na magkaroon ng isang buong pamilya para maging masaya kasi ngayon ko mas na-feel yung peace of mind na masaya ako na ganito. Mas masaya ako at mas nag-iisip ako ng ikagaganda ng kinabukasan naming mag-ina. Hindi ko na iniisip na sabi ko ang kulang na lang sa akin buong pamilya. Hindi ko na iniisip yun kasi para sa akin, napag-isip-isipan ko na hindi naman pala sa pagkakaroon ng isang buong may ina at ama at anak sa isang tahanan ang ibig sabihin ng buong kasiyahan. Oo,
sabihin na nating, isang blessing yung pagkakaroon ng isang buong pamilya. Pero alam naman natin na minsan nadadaya lang tayo ng, salita na 'yan ng isang buo. Pero sa kaloob-looban natin, maraming pamilya diyan na buo lang, panlabas, pero durog sa kalooban, 'di ba? Yung, parehong nagtitiisan dahil na lang sa mga anak pero naglolokohan, ayan. So, sa anak ko 'no, hindi ko malubos maisip na kaya niya ng isipin yung gano'n. So ayan, kung mapapanood niyo yung vlog na 'to at ako'y, naging emotional talaga at kanina pa ako napapaluha 'no. Ayan, di ko na naman napigilan lumuha sa video na 'to. Ito yung iniiwasan ko mga beshi, sa kapag, sa pagba-vlog 'no, na mababaw kasi yung luha ko 'no. Mababaw akong, mababa ang loob ko and mababa kahit mapasaya mong video 'yan, kahit mapalungkot mong video 'yan, naluluha ako. Pero pinakamasakit talaga yung maririnig mo yung gano'n sa anak mo, na parang, sa kaloob-looban niya merong sakit 'no, na merong hinanakit 'no, at hindi ko alam kung paano ko 'yun aalisin sa kanya. Siguro 'yun na lang ang tanging pagbawi 'no, na hindi na talaga ako aalis, na talagang mag-i-stay na lang ako sa Pilipinas, na sa kanya ko lang ipo-focus 'no, na pagtutulungan namin dalawa, na okey lang na kami, katabi ko yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Pagka bakasyon, uuwi kami sa nanay, sa lola niya, masaya na siguro, masaya na sa gano'ng setup kaysa yung, aasa ka pa na magkakaroon ka ng asawa 'no, na na baka mamaya maging kalungkutan pa ng anak ko. So, babawi ako 'no, at salamat 'no sa nagpapaalala ng mga kaibigan na kaya mo 'yan, sa kaibigan ko na bumabati, nag-PM, bumati sa post na Happy Father's Day sa mga single parent, ayan. So, hindi lang 'to sa mga tatay na magigiting, na nagpapakatatay. Hindi lang 'to sa mga tatay na tunay na lalaki, para rin 'to mga beshi sa mga single mom na, nagpapakabuti at ginagampanan ang pagiging isang ama't ina. So ayun, maging matapang lang, magpakatatag, at siyempre lalong, magpakatibay para sa mga anak at manalig lang sa kanya. Siya lang talaga, ayan, siya lang talaga 'pag kumapit ka sa kanya, makakaya't makakaya mo kahit single parent ka pa. So ayan, magandang buhay.